Ako po si Chaplain Philip Paglia Valerio. Ang nagbibigay ho sa akin ng desire para i-pursue po itong faith in action na kung saan ay nagkakandak tayo ng Bible study regularly, ay ito po yung aking mandate, ito po yung aking calling bilang lingkod ng Diyos na madala ang mga tao sa ubasan niya po, sa kaharian niya at bilang isa ding na tagapagturo ng isang negosyo ay yung mga estudyante natin ay sinisigurado ko na hindi lang sa pagkakitaan lang kami magsasama, kundi sinasama ko din sila doon sa nagbibigay ng blessing, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, upang umunlad sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kung titingnan niyo po mabuti, no, yung mga tao naging successful ang buhay, meron po silang mentor. Kumbaga, sila po yung mag-guide sa iyo kung ano yung gagawin niyo po. Hindi lang basta doon sa bagay na kung saan ay tatahakin nyo, kundi kayo ay i-guide, sabihin kayo ay monitor, mailabas yung kanyang ang skills po natin sa bawat isa. Ang paborito pong Bible verse ay Ephesians 3:20. Bakit po? Kasi nga, sabi po doon sa Wika English, He will give you, sabi niya, very much more than you ask for. Ibig sabihin po, yung mga hiningi natin sa Diyos, mas higit pa sa pinagpipray natin at yung ating mga iniisip, mas mahigit pa ang ibibigay niya. Time freedom, tsaka financial freedom. Kasi po, siksik, lilig at umaapaw. At ang isang motto ko po sa akin bilang leader, pag nagkamali po ang leader, lahat na po mali. Pero ang leader ay gumawa ng tama sa umpisa, sa huli na po lahat ay tama. Sige nga, mag-message ho kayo. Sino yung excited po na isi-share natin yung spiritual gifts? Pwede bang makita ang yung mga interesado po yan, yung gifts na yan na pinagkalob sa atin, matagal na dapat natin ito may apply. Alam mo yung discernment, ang ganda yung discernment. Diba? Kaya alam niyan yun, yung Coach Donald. Nung kami palang bago niyan, sinabi ko na sa kanya, itong taong ito gagawin yan. Ikaw, ito ay magiging loyal ka. Ito ay mahirap pa sunodin to. Na ano yan, ang tawag ng discernment. Diba? Diba? Para hindi ho tayo yung ma-scam, hindi tayo maloko, diba? Sabi niya, be wise like a serpent. Kasi dahil lang the days are evil. So, the days are evil, sabi niya, be wise like a serpent. Yan. Okay? Sa discernment pa lang, alam mo na agad kung sino kausap mo. Alam mo na siya, hindi lang from head to toe. Alam mo kung ano alam niyo yung ibig sabihin ko, naka-experience na po kayo sa akin. Sa, na-experience niyo po, no? Kay Chaplain, no? Doon sa sinasabing spiritual gifts na yan. Okay? Di ba? Okay po. Di ba? Lalo yung wisdom. Ang wisdom po ay diyan po yumaman si Solomon. Binigyan ng karunungan ng Diyos mula sa Diyos. Wow! Gusto niyo ba 'yon? Gusto niyo ba? Gusto ko makita yung message, yung message niyo sa chat box ko kung mga interesado. Gusto ko po makita. Hello? Hello? Sige nga, tingnan nga natin. Kaya nga po si Chaplain ay isa po sa may programa na tinatawag na Passive Income Coach na kung saan yung pera nagtatrabaho na lang sa kanya, sa atin, o yung money works for us or nagiging alipin yung pera sa atin. Di ba? Yan. Kasi ang tawag ko dyan, wisdom. Okay po ba? Sige, parang konti lang interesado. Di ba? Hello? Tayo nga, nod tayo ng mga superheroes, yung mga Avenger, yung mga DC, mga Justice League eh. Kaya nakikita mo yung power nila eh. Wow, sabi ko, wow. Diba? Hello? Diba? Yung isa nga, nagko-control ng mind eh. So, saan ba yun? Sa X-Men, di ba? Yun pala, meron pala tayong ganyang kapangyarihan. Di ba? Sobrang powerful po tayo, paniwala ho kayo. Kumbaga all-in-one na yan. Okay, di ba? Okay? Wow. Kaya nga pinapahayo tayo ng Diyos. Kasi nga, meron tayong ganyang katangian po eh. No?
Number 2, be imitators of God. Sabi sa Romans chapter 5, 1 hanggang 2. Be imitators of God in everything you do. Wow. Ano sabi po? Lahat, no? Lahat ng ating gagawin, gayahin po natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga, ay inobliga po kayo lahat na basahin niyo po ang buhay po ng ating Panginoon sa Kristo kung anong ginawa niya po dito sa mundong ito. Anong gagayahin po? Yung kanyang buhay. Okay? Diba? Kaya nga yung mga spiritual gifts na yun, diba? Healing. Oh. Diba? Anong ginawa natin ng Panginoon? Nandito po siya. Siya ay nagpagaling na may mga sakit. Hello? Kaya nga, pag may nagsabi kayo, may sakit ako nako! Ngayon, na-unleash na po yung sinasabing spirit gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, magpagaling kayo na may mga sakit. Paano kung papagaling may sakit? May sakit po kayo. Kaya po gano'n, kasi hindi niyo po naintindihan. Diba? Hello? Okay ba yun? For then, you will represent your Father as His beloved sons and daughters. Tayo pala na representative po ng ating Ama sa Langit na nagkaloob po sa atin ng mga ito. Okay? And continue to walk surrendered to the extravagant love of Christ. For He surrendered His life as a sacrifice for us. Alam niyo tatandaan niyo po yan Okay? Tatandaan niyo po yan. Diba? Kaya mayroong kanta na, I surrender all. Alam nyo, sa totoo kaya nag-struggle pa ho yung iba dyan. At sa totoo lang, marami pa ho, na alam natin, na mga mahal natin sa buhay, kapwa natin, mga kaibigan natin, kamag-anak po natin, kapitbahay ho natin. Kasi hindi ho sinusurrender pa yung sarili nila sa Diyos. Bakit po? Kasi nasusunod pa rin sila. Wala silang sinusundan. Diba? Diba? Wala silang nakikita na yung magagay sa kanila. Ayaw sila magpasakop. Diba? Ayaw nila makinig. Ayaw magsimba. Ayaw mag-pray. It's about tayo na po, mga ka-success. No? My brother and sister in Christ. Okay? His great love for us was pleasing to God. Like an aroma of adoration, a sweet healing fragrance. Yan. Okay ba yan? Next. Yan, medyo lalaki ko po, no? Next po. Okay. Authority. Yan. Alam niyo ba authority nyo? Alam niyo, sa totoo lang, no? Pag ako nag-drive sa karsada, nakikita ko yung mga jeepney driver. Sabi ko, sila yung matagal ng panahon, bata pa na ako, sila yung tawag na hari ng karsada. Diba? Hello? Hello? Tapos lalo na yung mga squatter, nagtayo ng sarili nilang mga bahay, nagtayo ng shanty, kasi alam nila yung authority nila. Diba? Dati galit na galit ako sa mga squatter. Ayun pala, sabi ko, nalaman nila yung kanilang authority. Alam niyo yan, no? Naalala ko yung Joshua 1:3, ano mang apakan ng yung apa ng paa ay magiging sayo. Di ba? Di ba? Kaya nga kaya nga dapat alam natin authority po natin. Di ba? Yung pagdi-declare natin, di ba? Yung power of tongue natin, di ba? Sabi nga sa book of James, na kung saan yung ating dila, yung ating tongue, di ba? Na siya kaya maglikha ng pong kaya ilikha ng kamatayan o buhay. Kaya kung ano kinukumpes niyo po, yan po yung mangyayari sa sinabi niyo po. Diba? Kung sinabi niyo, walang pera, tignan niyo po, kahapon, last week, last month, tignan niyo po kung meron kayong pera ngayon. Yan po yung bunga o resulta ng yung sinabi. Kasi authority po natin yan. Sabi sa Luke chapter 9 verse 1, Jesus summoned together. Naku, sinumon niya. Miniting niya yung kanyang mga disipulo. Ganun din po yun. Tayo ay mini-meeting ngayon ng Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos. And imparted,
to them authority. Oh, hindi lang power, authority pa. Over every demon and the power to heal every disease. Wow. Hello. Hello, alam niyo po yan, di ba? Alam niyo po yan. Yung COVID, wala yan. Hello. Sabi niya, lahat ng sakit, o may exemption ho ba yan? Kahit may variant pa yan. Kahit pagsamasamahin pa yan. Sabi ng Panginoon, meron tayong kapangyarihan na ano po, magpagaling ng sakit. Tapos sasabihin nyo, may sakit tayo. Eh, binigay nga po yung gifts nga po yan. Spiritual gifts nga binigay ho sa atin yan. Hello? In-impart nga ho yan. Senior nga ho yan. Sabi nga doon sa, sa Greek word. Senior nga ho yan sa atin. Grabe, no? Tapos, over every demon. Bo. Hello? Ang tanong, sino takot dito sa Mumu? Mumu lang yun, ha? Eh, lalo na yung demons. Alam niyo, may kukwento ako sa inyo. Kasi isa po yan sa binigay sa atin, eh. Ano? Alam niyo, mas gusto ko pa yung time na yon, yung mag-healing. Mas gusto ko pa nag-enjoy pa. Pero pagdating sa ganyan, yung cast out ng mga demon, yung mga napopossess, naku po. Nung nakasama ko po yung aking obispo, si Bishop Cardencio, nakikita ko ng mata ko. Yung mga napapanood niyo po doon sa TV, yung mga horror na yan, wala yan. Wala pa yan. Yung lalo ni actual, makita niyo pa, nako, hindi ako makatulog yung time na yun. Hindi talaga makatulog. Kaya sabi ko, Lord, wag na lang yun. Kasi hindi ako makatulog eh. Sabi niya, no? Mas kinakabahan pa ako eh. Ay sabi pala, isa lang yan, sa spiritual gifts na binigay sa atin. Alam niyo, doon na simula pa yung journey ko. Diba? Para akong Ghostbuster. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, dahil na-apply po natin yan, no? Kasi kailangan ng application yun. Di ba? Para ma-concord din yung pair natin. Kasi God gave us, no? Power, no? Hindi ng takot, no? Sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan, hindi ng takot. Kaya na-conquer ko po yun dahil doon sa gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, wala pa akong ginagawa. Yung mga tao, yung mga demonyo, nagsisilabasan na. Minsan may nakasaya ako sa jeep eh. Diba nanginginig siya ng gano'n? Wala, katabi ko lang, nanginginig siya. Parang lumalabas yung mga masasamang espiritu eh. Hello? Sabi ko nga sa sarili ko, bakit ba ako? Bakit nagsisigaw yung mga tao? Di ba yung wala pa akong ginagawa eh. Sabi, ano ba nangyari sa mga ito? Di ba? Okay? Naalala ko tuloy yung kwento ng doon sa may cementerio. Diba? Yung sinapian ng legion. Alam mo yung gaano karami yun? Ano sila? Yung nagkakamali, 2,000 yun. Diba? Ginagawa ng mga tao, tinatalian, no? Pati sa kamay, sa paa. Diba? Alam niyo, parang nakalagay lang, parang lubid lang. Parang nagano lang. Diba? Kasi ang daming ang masamang espiritu. Pero nung nakita ng ating Panginoon, naku, takot na takot. Yeah, takot na takot siya. The demons are trembling. Diba? So, take note po, no? Ang demons po dapat ang magti-trembling. Siya dapat matatakot. Hindi tayo ang matatakot. Hello? Hello? Diba, iba sabi, takot ako sa Mumu. Pag tinanong ko, nakita ka ba Mumu? Hindi pa. Natatawa tuloy ako sa mga kwento na yan. Okay? Next. Okay. Sabi sa ito, Matthew 6:33. Sabi, but seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Diba? Sabi sa Psalms 127 verse 1, unless Yahweh builds the house, they labor in vain who build it. Kaya po yung ating mga sa pagsasama. Okay? Lalo na yung ating mga tinatayong mga bahay o negosyo o ano man ating tinatayo, no? Ano pa man yan.
sari-sari store, talyer, bahay natin tinutuluyan, dapat po talaga ang magbibuild po yun, yung ating Panginoon. Diba? Para hindi tayo, sabi dito, labor in vain. Kasi bakit? Tayo nagtayo eh. Hello? Hello? Kaya iba, pinapasukan ng mga masasama espiritu. Diba? Pinikiran. Kasi nga, diba may tatawag na haunted house. Diba? Hello? Diba? Dapat ang Diyos po lagi ang inuuna natin. Nakuha niyo po ako. Kumbaga, may tinatawag tayong yung babasbasan po natin yung bahay. May ginagawa ko kami dyan, na, kasi yung lupa kasi na kinatitirikan, meron kasi history yan. Dapat malaman natin. Diba? Kaya po yan yung naging parang sumpa yun eh. Lugar, parang, kaya yung nangyari sa atin, sa totoo lang, no, yung realization po tayo, parang ang bigat sa pakiramdam. Ba't ang bigat ng katawan ko? Ba't parang ako lang nagkakasakit? Parang mayroon nakadagan sa akin. Ang daming ang daming mga parang kababalagan na hindi maintindihan, no? Hello? Kasi meron kami ginagawa dyan pag nagbabas-bas ng isang lugar, ay pinapalaya ho namin yan. Dahil yung lupa, may tenga din po yan. Pinapalaya ho natin yan para makalaya sila. Kasi yung naririnig, yung mga sinasabi nila, dahil may tenga sila, yung awa, yung gulo, yung pagmumura, kaya nagkakaroon ng burden din yung lupa, yung kinatitirikan ng bahay niyo po. Kahit na hindi lang yung bakod nyo, yan. Kaya dapat palayain po natin yun. Kaya kung meron kayong gustong ipabasbas na na lugar niyo po, bahay niyo po, o naman yan, sabihin niyo lang po ako. Diba? Hello? Meron kasi ceremonious po yan eh. Okay? Okay, next. Sabi po sa Matthew chapter 10, 16 hanggang 18, or verse 21 and 22, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. For they will deliver you up to councils, and in their synagogues they will scourge you. Brother will deliver brother to death. You will be hated by all men for my name's sake. Yun. Ano yun? Natural po may mga ganyan. No? Naiintindihan niyo ba yung sabihin yan? Kasi marami po mga bulaang propeta nung nahikayat sila. Diba? Dito sa Pilipinas, marami palang kulto. Diba? Hello? Diba? Tapos, dinadala pa sa mga sabi natin ng leaders ng mga yung nakaupo sa gobyerno. Diba? O sa church, even yung mga churches, yung mga napapansin niyo po, no? Diba? Yung isang religious leader, kinakalaban niya yung isa ring lingkod ng Diyos. Meron bang ganon? Diba? Diba, pinapatay pa. Alam niyo pa yung magsalita ka ng raka o ulol, sabi ng ating Panginoon, pumatay ka na rin ng tao. Diba? Mapapa-impyerno pa nga yun pag sabi ulol Diba? Sabi nga, yung ating sinasabi na susulitin po natin yan sa takdang panahon. Diba? Kaya ito, kasunod nito, kaya nga po, maraming galit sa atin Dahil yung sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya iba hindi naniwala sa atin. Diba? Nagtsupera tayo. Hindi sumasama sa atin. Ganun lang po yun. Kasi po, maraming tinawag, konti na ho pinili. At sabi sa Revelation, kasi dami na buhangin ang hindi maliligtas. Diba? Ang importante ho kasi, nag-proclaim ho tayo. Ipinahid ho natin ang good news. Kasi sabi good news, mabuting balita. Hindi yung pananakot. Hello? Kasi marami po tinatawag na prophet of doom Tinatakot ang mga tao. Mali ho yun. Ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay pag-ibig. Nakuha niyo ba ako? Hello, sinasabi ko yan Dahil dapat matutunan po natin lahat yan. Kasi yan po yung buhay. Okay po? Kaya nga, sabi nga, kung itatawa naman natin ang ating Panginoon, itatawa din tayo. O kung dinay natin ang Panginoon,
hindi natin pinakilala ang Panginoon, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, doon sa yung Ama, itatatuwarin tayo, i-deny din po tayo. Okay? Kasi may consequences din po eh. Kasi God is justice. Hello? Diba? God is in order. Sa totoo lang po. Okay. If anyone comes to me, okay, and doesn't disregard his own father, mother, wife, children, brothers, and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Nako, kailangan natin ma-emphasize po ito mabuti. Kasi marami po dito, no? Marami po talaga, no? Na ginawa po yan. Literally talaga, iniwan yung pamilya, di ba? Sumama doon sa pastor niya, di ba? Yung iba na gano'n na, sabi na, namundok na, kung nasaan yung kumbento, kung saan man yan, na lugar na yon, talagang iniwan nila ang pamilya nila. Di ba? Hello? Eh, mali ho yun. Mali ho yun. Hello? Pinapaintindi ko sa inyo yan. Kaya po sinabi ng Panginoon yan, hindi daw tayo fit na maging disipulo pag inuuna natin yung mga tao na yan, yung ating mga kapatid na yan, yung ating mga magulang na yan. Hello? Alam niyo bakit? Dito po yan. Okay. Alam niyo ba, sa isang pamilya, okay, nagkakaroon po ng iba-ibang religion. Diba? Kunwari si Nana, INC, tapos ikaw, na-convert ka sa born again, o Pentecostal. Siyempre, merong ano yan eh, meron pong conflict yan eh. Diba? Ganun po nangyari. Oh, wag ka pupunta dyan, dito ka. Ganyan. Nasusundan niyo po ako. Sa totoo lang, no, kailangan meron tayong wisdom talaga sa Diyos. Kaya nga binigay sa atin ito eh. Alam niyo po, kung tunay ho natin hinahanap ang Diyos, masusumpungan po natin. Kaya if we seek Him, we will find Him. Di ba? Malinaw ho yun. Diba? The truth will set us free. Diba? Ang katotohanan ang magpapalaya ho sa atin. Sabi po sa Luke chapter 9, verse 62, sabi, no one, sabi niya, having put his hand to the plow and looking back, speak for the kingdom of God. Ang illustration po niyan, meron ba daw na nag-aararo, na nakatalikod? Diba? Ibig sabihin, pag ikaw ay pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, okay, focus po tayo. Diba? Look on Jesus. Focus on Jesus. Wala na tayong babalikan pa. Yung babalikan natin, ano na yun eh, hindi na, kumbaga nakaraan na po yan eh. Diba? Mga sagabal lang po sa atin yan eh. Okay? Naalala ko isang kwento doon sa story ng kay Lot, no? yung tinupok ko yung Gomora and Sodoma. Di ba binilingan sila ng anghel? Huwag ka nang lilingon ha. Kasi pag kaya ayun pala nung lumingon, nakita niya natutupok, naging asin po siya, naging haliging asin. Hello? Ano niya kaya lumingon? Kasi nanghihinayang siya. Nanghihinayang doon sa pinanggalingan niya na kung saan yun yung mga gumagawa ng mga masasama, talagang sobrang lahat ng kalaswaan, lahat ng masama, lahat ginagawa talaga niya. At hindi na basta ginagawa, sinasadya pang gawin. Diba? Kumbaga, naging makamundo. Nanghinayang, nanghinayang siya. Nanghinayang pa. Yung asawa nila. Kaya naging asin tuloy. Diba? Sabi dito sa Philippians chapter 3, 12 hanggang 15. Now that I have already obtained or am already made perfect, but I press on. Alam niyo kung sinabing perfect? I am already made perfect. Hindi nga pwede sabihin, tao lang ako, nagkakamali. Ito sinabi natin pa ng Kristo, be perfect for I am perfect. Kaya sabi kanina sa number 2 natin, be imitators. Maging kagaya tayo in everything. Diba sa lahat ng bagay na gagawin natin, everything we do. Tapos meron pa tayong spiritual gifts. Isa pa lang, sold na tayo. Hello, nasintindihan po ako? Okay?
we are being perfect because God's perfections gives to us, and even His righteousness and His holiness. Patandaan niyo po yan. Sabi niya, but I press on, if it is so that I may take hold of that for which I was taken hold of by Christ Jesus. Sabi, kapitan tayo mga kapatid. Diba? Kaya nga po, sabi nga sa nung bago pa lang mangyaring pandemic, sinabihan ako ng isa kaibigan ko na bishop. Sabi niya, hold on ka lang. Yung mga sa kanya, hindi niya papabayaan. Hello, yung hindi sa kanya, yan, makikita mo yung wrath ng Diyos. Hello? Diba? Yan naman po talagang totoo nangyari. Kaya kung may mga nakaranas siya, syempre, thanks God talaga. No? He will not forsake us nor leave us. Yan. Okay? One thing I do, forgetting the things which are behind. Oh, yun nga, oh. Kagaya kanina sa illustration kanina. Ulitin ko po. One thing I do, forgetting the things which are behind. Okay, pwede ba natin sabihin sa sarili natin yan? Forget the past. Move on. Press on. Okay? And stretching forward to the things which are before. Wow. Kaya move forward. Sabihin natin, move forward. I press on toward the goal for the prize of the high calling of Christ in Christ Jesus. Alam niyo po yung sinasabing high calling? Okay? Pag dahil tayo ay tinawag ng Diyos, dapat tayo tumugon at alam niyo po ba, sa paglilingkod sa Diyos. Galatians 6:9, my favorite. Ano po yon? Sabi niya, kung hindi tayo mapapagod, hindi tayo mapapagod, manghinawa, no? Sa paggagawa ng kabutihan, no? Sa ating kapwa, darating ang panahon, tayo ay tatanggap ng malaking biyaya. Wow! Kasi nga may mga spiritual gifts eh. Di ba? Puro mabubuti yan, di ba? Hospitality, di ba? Nararing healing, di ba? Lahat ng mga mabubuting bagay galing sa Panginoon. Okay, okay ba yun? At alam niyo po, ang ating Panginoon, yan yung the greatest employer. Alam niyo po, greatest employer. Pag yan ay nagbayad, naalala ko tuloy, sabi sa Kawikaan 19:16. Tandaan niyo po yun na parang panahon ng Hapon. Ang Hapon kasi 44 eh. 19:16, sabi niya, pag ikaw ay nagbigay sa dukha, ay parang tayo, parang nagkautang na ang Diyos sa atin. Para din, sabi niya, para din nagkautang ang Diyos sa atin. Nagkaroon pa ng utang ang Diyos pag nagbigay tayo sa mga dukha. Hello? Alam niyo, pag may utang, lalo ang Diyos, kasi sa tao, may tubo, 10%, 20%, diba? Actually, pinakamalaki na natin, eh. Pero pag ang Diyos, no, kanya ang buong mundo, siyempre, pag sinigil natin, Lord, kasi ginagawa ko yan, eh. Lord, lalo pag nagbigay ako, Lord, may utang ka sa akin ngayon, sisingilin na kita po ngayon. Nilalakihan ko na po. Yung aking hiling yung talagang magagamit ko para doon sa kanyang ministeryo. Kasi kung ba sarili lang, hindi yun niya bibigay. Tapos hindi pa yung panahon. Parang ganito yun eh. Parang anak ko, maliit pa si Joshua. Ba nakikita ko pag naglalakad kami, kasi nakikita sa amin, nagbibigay kami habang nagdadakabig sa mga pulubi. Napapansin itong bata to, as long na yung nagkakaisip siya, ba, ganun din, naiiwan na siya. Hawak-hawak yung kamay na, hindi na naiiwan. Tapos ngayon pala, nagbibigay din sa pulubi. Nagbibigay siya sa pulubi, nakikita niya ganun. Di ba? Nasusunod niya po ako. Kasi isa sa spiritual gifts yun, yung giving. Okay? Ganda ng usapan po, no? Yan po yung pinaka-high schooling, yung maglingkod sa Diyos. Yan ang pinakasabi natin na trabaho. Pinakamataas na trabaho po. No? Alam niyo po sa totoo lang, no? Pag pumunta kayo sa New Zealand, sa Korea, sa mga Africa, yung mga lingkod ng Diyos, grabe. Ang trato sa kanila, no?
dahil naintindihan nila po yan na high schooling yan, ay daig pa po ang ang kanilang pag-honor o pag-respect, no? O pag-asikaso o pag-serve do sa lingkod ng Diyos. Yung isang kasama ko na pastor nga, no? Na tiga Makati, naku, ayaw na umuwi. Nasa New Zealand siya, sabi niya sa akin yun. Sabi niya, naku, parang daig pa yung trato sa akin dito ng presidente. Yung pala, ganun pala. Talagang binibigyan ng honor, no? Yung mga lingkod ng Diyos. Okay? Okay po ba yun? Kasi, mga ano yun, ambassador o spokesperson yun. Okay. At yan po yung nag-extend, no? Nag-extend po tayo ng karya ng Diyos dito. Kaya, okay? Dagdag ko lang po yun, no? Sabi ko sa Biblia, don't touch my anointed one. Okay? Huwag tayong no? This is a blasphemy po kasi sa Diyos yun. Kasi sila po yung nagpapalagaran ng salita ng Diyos. Diba? Kasi umangkat na po yung ating Panginoon sa luklukan ng ating Ama, umupo siya sa kanan. Kumbaga yung mga tinawag po niya, no? Na lingkod ng Diyos, ay sila po yung magpapatuloy. Kaya po yung mga lingkod ng Diyos ay ating pinante o inaway o may ginawa tayo hindi maganda sa kanila, ay sabi ng Diyos, the vengeance is mine. Okay ba yun? Ako yun po. Kaya nga dyan, meron dyan isang religious leader na sobrang talaga, magsalita din sa ating kapatid sa pananampalataya ang hirap ko rin ang hirap din ako mag-comment. Diba? Hindi basta-basta po Okay? Let us therefore, as many as are perfect, think this way. Diba? Kaya ang lahat nga tayo perfect. Sa mata ng Diyos. Philippians 3:20-21, the Passion Translation. But we are a colony of heaven. Alam niyo sabihin yan, sa ibang salin ng Biblia po yan, tayo po ay citizen. We are heaven citizen. Diba? Kaya nga, those who came above, no? Came above sa heaven. Yan po yan. Ay tayo din ay above in this world or in this earth. Diba? Kung walang sakit doon, kung walang crisis doon, kung walang mga sakuna o naman yung mga troubles doon, diba? Dapat dito rin sa mundong ito na ginagalawan natin. Because this is the station of kingdom of God or heaven. Okay? Ulitin ko, we are colony or citizen of heaven on earth. Pati earth din. As we cling tightly to our life giver, the Lord Jesus Christ, who will transform our humble bodies and transfigure us into the identical likeness of His glorified body, and using His matchless power, He continually subdues everything to Himself. Every knees will, every knees, lahat ng tuhod ay luluhod sa ating Panginoon. Mark chapter 6, 16 verse 15 and 20. Ito po yung tinatawag natin ng Great Commission. Okay? And He said to our, and He said, kanino? Sa atin, to us, as you go into all the world. Sino ayaw pumunta sa ibang bansa? Kaya nga, huwag niyo ako impress na papakita niyo ako na diyan kayo sa ibang bansa, sa Spain, tapos pa-posing-posing, tapos pa selfie-selfie, tapos kung anong pinapakita-pakita. Hello? Hindi yun ang purpose po natin. Pwede naman gawin yan. Don't get me wrong, pwede naman natin gawin yan. Ano po dapat ang purpose natin dito? Preach! Ipangaral po yung salita ng Diyos. Kaya problema, kung hindi nga natin alam yung salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo umati ng ito, how can we preach the word? Dito nga sa Pilipinas, hindi nga natin, o doon sa lugar na ini-stay nyo po, hindi nga natin na-preach. What's more sa buong mundo pa. Ako, tanong nyo po ako, gusto ko, buong mundo, mangaral ng salita ng Diyos, yung wonderful news of the gospel? Yes! Sino ayaw po? To the entire human race, sa lahat po ng tao. Kaya hindi na selection niya ito
Napapansin niyo po, nasa yung mga LGBT? Outcast nga eh, hindi nga natin sinishare eh. Hello? Wala nga sa church eh. Diba? Dahil nga sa kagagawan natin. Diba? Na naturingan pa nga tayo mga Krisyano pero hindi natin nagagampanan yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Diba? Huwag na po mga kapatid. Dali na nga ako mag-share ng word of God eh. Meron ng social media eh. Diba? And these miracle signs, whoever believes the good news and is baptized will be saved. Oh. Yung dahil kasi mapapa-imperno po eh. Mga kapatid eh. Nakakalungkot po eh. Kaya nga po buhay pa tayo. Marami na namatay. Meron dyan, pastor pa, meron dyan, bata, may sanggol pa, ay wala na assignment po eh. Kaya pa tayo buhay pa. Kasi nga, meron pa tayo assignment na dapat natin to fulfill our destiny. Our purpose here in this earth, ito na nga po yun. And whoever does not believe the good news will be condemned. And these miracle signs will accompany those who believe. They will drive out demons in the power of my name. They will speak in tongues. They will be supernaturally protected from snakes and from drinking anything poisonous. Hello? Ang ibig sabihin po nito, okay, sabi ng isang pastor ko dati, sabi, wag daw ituturo yan. Yung ganyan, yung verse 18. Kasi meron doon isang nangyari dun eh. Isang religious group. Sabi, hindi tayo maano ng laso, inom tayo. Kasi hindi nga siya uminom eh. Pinahin ang lahat ng kanyang mga member. Lahat po ay nalason. Di ba? Hindi po yung sabihin, merong accidentally po yan. Na nakainom ka ng lason, hindi ka hindi po kayo malalason. Kagaya niya, yung snakes, di ba naalala niyo po, yung ulupong pa nga, yung ulupong, yung makamandag talaga, nakagat pa nga si di ba, si Pablo po, no, nung nag-wreck, o nasira po yung barko, di ba, nung sila napadpad sa isla, nung siya yung nanguha ng kahoy para sa panggatong, bibiglang lumas na ulupong, pinalubutan ho siya, tapos nagtitingin na yung mga tao, naku, ano yata to? Mamaya konti patay na ito. Aba, nung walang nangyari, di ba? Sila ay nagsiluhod. Ginawang Diyos si Pablo. Hello? Okay ba yun? After saying these things, Jesus was lifted up in the heaven and sat down at the place of honor at the right hand of God. And the apostle went out announcing the good news everywhere as the Lord himself consistently worked with them, validating the message they preached with miracle signs that accompanied them. Kaya po tayo ay supernatural. Diba? Hello? Hello? Naintindihan niyo ba lahat yan? Yung salita, yung nabanggit na po yan. Actually, tapos na po tayo sa mensahe nito. Tayo po ay magnilay-nilay. Sabi sa Joshua 1:8, meditate day or night yung salita ng Diyos. Kasi di ho natin magagampanan yan. Kasi yung mga spiritual gifts na yan, kailangan ho ng pagkain yan. Kailangan ng nutrition yan. Ano po ang kailangan kainin niya para maging ma-activate po yan, para yan magamit natin, para ma-apply yan, para magkaroon ng visa po yan. Yung salita ng Diyos. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Diba? Amen? Amen po ba? Okay, tapos na po tayo sa ating presentation at tayo ay mag-pray na. Okay? Salamat po sa ating Diyos. I pray that this word will be blessed more and magnify your holy name. Thank you, Lord, for your wonderful gift, spiritual gifts that you have given to us. We will we will make it precious as we continue serving you wholeheartedly with our soul, with our might, with our strength. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen.